Nakuha ng Lakers ang panalo ngayon kontra sa Dallas Mavericks. Sobrang hype mga pare ko yung tatlong core na to. Nagsimula sa love pass ni Luka kay Lebron. Ang momentum ng Lakers, sinundan yan ng Islam nitong si Austin Reeves. Nagsimula ng maayos ang Lakers, agad silang nag-open ng lead sa first quarter pa lang. Ang Lakers may 59% na field goal dyan. Samantalang ang Dallas merong 48% lang. Ang 3-point percentage ng Lakers umangat sa game na yan hanggang 51%. Samantalang ang Mavericks bumagsak sa 44% lang. Kaya nagdomina ang Lakers pagdating sa efficiency, bagay na nasabayan nga raw ng Dallas sa first half nila. Pero hindi nila na-maintain yan. Matindi ang simula ng parehong team na to. Malakas ang opensa ng Lakers, nakapoints agad sila pero mabilis rin bumawi ang Mavericks. Sa second quarter, nakagawa ng 40 points ang Dallas na nagpapakita nga ng agresibong offense nila at rhythm sa depensa. Pero pagkatapos ng halftime, nag-adjust ang Lakers. May discipline sa offense, effective na 3-point shooting at interior presence kay Ayton. Bumaba dyan anang bahagya ang momentum ng Dallas at nakuha ng Lakers ang pabor sa second half. Mahalaga yung naging contribution ni Reeves at Luka. Yung combine na scoring, efficiency and playmaking ang nagdala sa Lakers sa panalo dyan. At dyan mismo nahirapan mga pare ko yung Dallas na makakuha ng magandang run dahil sa mabilis na rotation na ginagawa dyan ng Lakers mula opensa at depensa. Ang Dallas kahit may sparks lalo na sa second quarter, hindi naging sapat ang consistency nila. Nahirapan sa depensa sa second half at hindi nila napigilan ang atake ng Lakers mula sa backcourt at paint. May depth at scoring balance na ginawa ang Lakers pagpasok ng second half. Maraming key players ang nagamit dyan. Merong suporta si Reeves at Luka mula kay Ayton, Hachimura at iba. At nakapag-ambag ng malaki. Hindi predictable yan lalo na pagdating sa opensa. Alam natin na inaasahan yan. Sa clutch play sa huling bahagi ng laro, sa huling minutes, nakagawa pa ng mahalagang 3-pointer itong si LBJ para pataasin ang agwat nila sa point differential. Katulad ng inaasahan na domina ang Dallas pagdating sa front depth, second chance at controlled inside game dahil kay Ayton. At iba pa para pigilan ang rebound, second chance ng Mavericks. Samantalang mataas na shooting efficiency ang naging advantage din dyan ng Lakers lalo na kay Reeves. At may tulong ni Luka at itong si Hachimura plus magandang overall field goal at ball movement at playmaking dahil nga si Luka at Reeves hindi lang scoring ang nabigay, marami siyang assist kaya maraming players nga raw ang nakakuha ng open shots dito. Si Austin Reeves ang nag-lead sa scoring na may 38 points at mataas na efficiency mula sa 12 of 15 field goal at maraming 3-pointers dyan sa game na yan. Samantalang si Luka may 35 points, 11 assists, malaking parte sa opensa ng Lakers nanggaling nga talaga sa play nitong si Luka. Si Ayton may ambag na 17 points at tumulong sa control ng inside game nila at rebound sa interior. Hindi naging madali sa Dallas na makuha ang tapatan nila pagdating sa ilalim dahil nga kay Ayton. Isa rin yan sa nakikita akong dahilan bakit sobrang nahirapan ang Dallas pagdating sa paint at mga point attack. Si Hachimura may contribution points mula sa labas, may 14 points at may ilang 3 points din na nagawa, malaking bagay lalo na pagdating sa pagpapalaki ng lamang nila. Sa Dallas, si PJ Washington lang ang may pinakamalaking points mula sa 22 points. May ilang pagbawi pero kulang pa rin nga raw para masustain ang laban na to lalo't matindi ang opensa ng Lakers. Si Davis nagkontrol lang sa game, limited yung oras dahil sa injury concern pero gumawa pa rin niya ng 12 points, 5 assists, 5 rebounds. Samantalang yung inaasahan nila dyan, itong si Cooper Plug natatapat kay Luka pero gumawa lang yan ng 13 points, 11 assists, 7 rebounds sa game. Kaya nakikita ang hindi nga raw nagawa ng Dallas na masustain ang game na to kontra Lakers. Kaya ang Lakers mismo ang nagdikta ng laro na to. Mataas ang points, may high scoring, kaya mas nagbukas ang space na yan para sa Lakers na makapitalize ang open looks at pass space sa mga game na to at nakakontrol nila ang panalo sa Dallas.